Strip, may isang kapansin-pansing ulat tungkol sa kalagayan ng negosasyon sa paligid ng Gaza, particular na ang mga pagsisikap na ituloy ang pagbidisarma ng Hamas. Sabi ng isang diplomatikong source mula sa Kanduran sa I-24 News English-Hebrew channel, natigil na raw ilang linggo ang mga pag-uusap at walang totoong pag-usad sa sitwasyon. Ayon sa pinagmulan, walang malinaw na pag-usad at tila kontento muna ang Israel at Hamas sa kasalukuyang sitwasyon. Iniulat din na dahil sa ibang crisis na wala ng pansin ang mundo at nanataling tahimik ang diplomatikong usapan. Binanggit ng opisyal ang minimal na ugnayan kay Nikolai Vladinov, ang sugo, at nagtanong tungkol sa kasalukuyang gawain ng Board of Peace pero walang dagdag na paliwanag. Kaya ayon sa pinagmulan na ito, hindi umuusad ang proseso at walang malinaw na palatandaan kung kailan o kung magbabago pa ito. Kasama natin ngayon si Ahmed Fuad Al-Khatib, manunulat at analyst mula Gaza. Sa pananaw mo, bakit natigil ang mga pag-uusap na ito, lalo na tungkol sa pagdidesarma ng Hamas? Politika ba ito o usapin ng tiwala? May mas malalim pa bang dahilan sa nangyayari rito? Hindi talaga nagbalak ang Hamas na isuko ang kahit alin sa kanilang armas. Kamakailan, nag-alok ang Hamas ng isang simbolikong hakbang kung saan isusuko nila ang ilang magagaang armas na pag-aari ng kanilang namumunong ahensya, ang kapulisan. Nahanda naman talaga nilang isuko ang aktwal na pamamahala sa Gaza at hayaan ang Technocratic Committee o NCAD, National Committee for the Administration of Gaza, na mamahala. Pero ang natitira sa inventaryo ng Hamas, kabilang ang mga lagusan, mga pagawaang nasa ilalim ng lupa, ang limitadong inventaryo ng mga IED, mga RPG, at marahil pati na rin ang ilan sa mga rocket mismo. Iyon lang ang dahilan kaya mahalaga pa rin ang Hamas. Iyon lang ang tanging bagay na nagkakaiba sa Hamas mula sa PLO, Fatah, ang pambansang kilusan ng mga Palestino, sabihin na natin. Kaya hindi nila kailanman isusuko ang mga yon. Sanayom ka ba na parehong komportable ang magkabilang panig sa kasalukuyang kalagayan o sobra bang pinadali ang sitwasyon? At ano ang ibig sabihin nito tungkol sa nararanasan na yon ng mga Palestino sa Gaza? Sa totoo lang, may bahagyang katotohanan sa ideya na may gumaganang sistema sa kasalukuyang kalagayan. Ibig ko sabihin, nananatiling tahimik ang Gaza para sa Israel sa malaking bahagi. Kontrolado nito ang 53% ng teritoryo. Paminsan-minsan, inaatake nito ang Hamas. Meron itong mga milisya sa buong Green Zone na maaring manggulo sa grupong terorista paminsan-minsan. Si Hamas ay kayang mapanatiling matatag ang Gaza sa ilalim ng kontrol nito, lalo na sa Red Zone na lagpas sa Yellow Line. Maaring buwisan ni Hamas ang mga pumapasok na truck ng kalakal at pakainin ang ilan sa natitira nitong mga miyembro at unit. Pwedeng kolektahin at i-recycle ang mga hindi sumabog na munisyon para gawing rocket o IED na makakatulong sa pagpapatatag ng sitwasyon. Alam nito na ngayon na ina-attate ang Iran, talagang wala na itong natitirang kakampi. Abala ang Qatar. Sa aking palagay, ang Qatar ay tuluyan ng lumayo mula sa Gaza sa ngayon. At ganoon din ang marami sa inyo. At kaya posible ang kasalukuyang kalagayan, maliban sa mga tao sa Gaza na patuloy na naghihirap dahil sa kahindik-hindik na kalagayang kinalalagyan nila. Sa tingin mo, ano ang dapat baguhin sa politika o sitwasyon para mag-umpisa ulit ang makabuluhang negosasyon? O wala na ba talaga itong patutunguhan? At ang tanging paraan ba para umusad ay ang pagdidisarma sa Hamas sa pamamagitan ng puwersang militar kung posible man yon? Sa palagay ko, naglalakbay ako sa bansa at mundo para ipahayag ito. Sa tingin ko, sa kasama ang palad, para maprotektahan ang pinakamaraming buhay sa Gaza Strip, kailangan nating maghanda para sa hindi maiiwasang pagbabalik ng digmaan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Ayokong mangyari yon. May ilang kamag-anak pa ako at mga kapatid sa Gaza. Pero nawalan na ako ng 12-12 ng malalapit at malalayong kaanak. Kaya may personal akong dahilan dito, hindi lang basta pagsusuri. Pero gayon pa man, kailangan ko ring maging walang kinikilingang practical. Isa sa mga ipinapanukala ko ay magsimula tayong ilipat ang ilan sa mga tao sa kabila ng dilaw na linya sa organisadong paraan. Simulan nating suriin kung sino ang pumapasok. Gumawa tayo ng mga alternatibong espasyo sa kabila ng dilaw na linya, bawat sektor.
At sa tingin ko, isa pa ay ang mag-alok ng alternatibong paraan para makaalis ang mga tao sa Gaza Strip. Yung may mga visa, yung mga pasyente, at yung may mga bansang handang tumanggap sa kanila. Medyo matigas ang paninindigan ng Egypt. Ang mekanismo ngayon ay nagpapahintulot lang ng 50 hanggang 150 katao kada araw. Samantalang may 50,000 pasyente na kailangang umalis at mahigit 50,000 tao na may mga visa at alok mula sa iba't ibang panig ng mundo para makaalis. Kaya mag-isip tayo ng isang koridor sa dagat o mas tamang sabihing koridor pandagat o kaya gaya ng nabanggit ko na tungkol sa Ramon Airport. Nabanggit ko rin ang paggamit ng helicopter para mailikas ang mga tao mula Gaza papuntang Amman Airport at mula ron ay makalipad sila sa ibang bansa. Kaya ilipat natin ang mga tao kung saan nila gustong pumunta, kung saan sila ligtas, at kung saan hindi na sila hawak ng Hamas. Sa tingin ko, magpapadala ito ng mensahe sa Hamas na hindi natin tatanggapin ang paggamit nila ng populasyon bilang human shield. Hindi rin kailangan sabay-sabay, pwede itong gawin kada sektor. At kung sakaling muling magkaroon ng digmaan, kahit papaano ay nasa sitwasyon tayo na mababawasan ang bilang ng mga nasasawi at nasusugatan. Hindi maiwasan ito dahil sa pambobomba at aksyong militar ng Israel laban sa puwersa ng Hamas. Alam mo, sa ngayon, malinaw na nananatiling nakabinbin ang sitwasyon. Napaka-interesante marinig ang iyong mga sinabi at makita ang iyong pananaw para sa riyon.